A good art makes people uncomfortable, di ba? Yung powerful pieces na nagagawa ko, hindi ko siya nagagawa mag-isa. Ang tingin ko dapat mas nauunawaan ito ng mga mababasa. At sino ba yung mga mababasa ko? Walang iba kundi yung masa. Pero may mga na-receive po ba kayong negative reaction sa mga authorities or yung mga big names? Minsan, may mga sigaw na hindi nadidinig. Hindi dahil tahimik sila, kundi dahil pinipili silang hindi pansinin. Pero sa bawat pinta ng pintura, sa bawat guhit ng krayola at sa bawat linya ng tula, naririnig natin ang sigaw ng bayan. Ito ang sining ng protesta. Ako si Mabi, at ang inyong host na talaga namang nabibighani sa mga sining na ginagamit para sa masa. At ako naman si Aki, ang inyong co-host na certified tagahanga ng sining na may kurot sa puso at suntok sa sistema. At And welcome sa Ang Sigaw ng Sining mula sa Lansangan. So ngayong episode po, uusapan natin ang artivism or ang pagsasanib puwersa ng art at activism. Saan at paano nga ba nagtatagpo ang creativity at paninindigan? Yes, Aki. At alam nyo ba, hindi lang isa kundi dalawang makapangyarihang boses ang makakasama natin ngayong araw. Mga artist, activists na hindi lang gumuguhit ng larawan kundi ng mensahe, pananawagan at pagkilos. Tama ka dyan, Mabi. Kaya for sure, ang episode natin ngayong araw ay punong-puno ng aral at bagong kaalaman. Dahil, Mabi, alam mo ba, kasama natin ngayong araw ang mga bisita from Concerned Artists of the Philippines. So, ito po ay samahan ng mga artists at cultural workers kung saan ipinaglalaban ang freedom of expression at kapakanan ng ating mga artist. Tama ka dyan, Aki. At kaya naman, i-welcome natin ang ating mga guests. Una na riyan, isang visual artist at kasalukuyang Deputy Secretary ng CAP National Secretariat, Miss June Aramburo. Hello po. Hello, magandang araw sa inyo. Ayan. At syempre, kasama rin natin ang isang writer at cultural worker na siya rin coordinator ng CAP PUP, Mr. Stanley Gulyab. Hello po. Thank you po and welcome sa aming Thank you po sa podcast. invitation today. So, ayun, to start off, pwede niyo po bang ikwento, how did you guys became a part of Concerned Artists of the Philippines? And paano kayo namulat sa kung ano ba yung connection ng art at pakikibaka? Nauna akong na-organize bilang isang aktivista nung college. No? So, I entered UP Diliman College of Fine Arts in 2016 where I took up visual communication. Pandemic came, 2020, sumali na ako ng Concerned Artists of the Philippines. Tropang delayed kasi ako, inugatan ako sa college. Pero, hindi yun naging hadlang para, kumbaga, yung pagkakaugnay ng pagiging isang aktivista at isang estudyante, hindi sila pinagbabangga. No? Kasi kahit na delayed, I maintained good grades. At at the same time, hindi ko pinapabayaan yung commitment ko bilang isang aktivista. Nagtuloy-tuloy na yung pagkilos sa CAP since then. And ayun, nung last year, I was elected as part of the board as Deputy Secretary General at tuloy-tuloy lang ang pagkilos. Kaiba kay June, hindi ko kasi alam kung anong gusto kong gawin dati. Sobrang basag ako kasi dati. Late ako nag-college. Nag-college ako around 22 years old. By 2022, graduate ako noong 2021 eh. Na-hire ako sa PUP. At tapos, may mga friends, may mga ka-faculty ako sa kagawaran sa Filipinoluhiya na nag-invite sa akin na mag-CAP. That was 2022. Naalala ko 2022 sa tawag nito, General Assembly sa Bantayog ng mga Bayani. Noong 2022, parang doon yata ako na Orient. Simula noon, naging CAP na ako. Tapos by 2024 last year, naging chapter coordinator ako ng CAP PUP.
That's such a very great story. Kasi 'di ba, may mga estudyante talagang hindi naman masyadong alam kung anong nangyayari talaga sa society. Pero yung pagpasok nila sa mga eskwelahan katulad ng PUP, malalaman nating hindi lang nakakulong sa loob ng classroom, 'di ba? Ang mga kaalaman. Mas marami kang malalaman kapag lumabas ka at nakibaka ka, Yes. 'di ba? At nakita natin yung kaibahan nung pagsisimula nila Miss June tsaka ni Mr. Stanley. No? Kasi si Miss June, pumasok siyang mulat na. Lumabas ng mulat pa rin. Si Mr. Stanley, nakapikit tapos biglang namulat. So tama pala yung sinasabi nila, no? Kapag namulat ka na, hindi ka na muling pipikit. Ayun nga, so naalala ko yung sinabi din ni Hofstede sa mga kultura natin ngayon kung saan malayo yung pagitan ng power, bihira yung mga direktang pagsasalungat sa authority. Pero ang art, wala siyang takot, di ba? Art demands answers. A good art makes people uncomfortable, di ba? Pinoprovoke daw ng art yung mga tao. And kahit may consequences, they don't care about that. Art will speak for itself at kung ano yung pinaglalaban ng artist. So, para po sa tanong namin, unang katanungan namin dito is, can you tell us what's your most powerful piece right now? And paano po yung naging paano po kayo na-empower ng piece na yon? Yung powerful pieces na nagagawa ko, hindi ko siya nagagawa mag-isa. Latest siguro na tingin ko powerful na nagawa ng CAP na involved ako ay nangyari nung People's Sauna 2024. Yung ginawa ng CAP nun ay isang giant beach ball. So yung giant beach ball, nakalagay doon yung totoong muka ni Sara Duterte at ni Marcos Jr. No? Na ang title nun, Binubolang Pilipinas. Yung output na yon, sa maulan nung araw na yun nung SONA. Ang ginawa ng mga tao, kaya siya naging media frenzy kasi yung beach ball na malaki na yon ay pinaglaruan ng mga tao hanggang sa unti-unti siyang nasira. So that effigy ay yung so far pinaka-creative na nakita ko kung paano sinira ng mga realista yung isang effigy. Usually kasi sinusunog, pinupukpok, or pinupunit, ganyan. Pero itong instance na to, may juxtaposition na kayo na ang paglalaroan namin ngayon. Kasi hindi kami para maapektuhan ng mga away ng mga dinastiya ninyo, no. So ngayon, kami ang kaharap nyo. Walang mabobola sa People's Sauna. So tingin ko yun yung ganda. Ganda. Totoo. Kinilabutan Grabe ako. po yung atake, no, nung ano na yun. Pero may mga na-receive po ba kayong negative reaction sa mga authorities or yung mga big names? Ganyan. Palagi naman. Palagi naman. I mean, nung pandemic, actually, nakalista nga yung Concerned Artists of the Philippines sa isa sa mga nire-red tag na organisasyon ng NTF-ELCAC. No? So, parang being part of a progressive organization, being an activist in the Philippines, is a big risk. Okay, so itatanong ko lang po sa inyo, Sir Stanley, kung may chances ba na syempre napapakita niyo yung culture at yung symbols, yung traditions niyo sa pamamagitan ng symbols, sa mga lines, ng colors sa arts ninyo? Ako pag gumagawa kasi, para sa kalaman ng lahat, parang tumutula kasi ako. Siguro may dalawang uri ako nung pagsusulat. Yung isa, medyo tago. Symbolic siya. Pinuputak siya ng metaphors, ng rhetorics. Tapos yung isa medyo mas hayag siya, mas simple siya. Ginagamit ko yung ma-rhetoric na pagsusulat kapag in love ako. Para sa mga cringy na bagay. Di ba? Nakadepende siya eh. Depende So, sa- kapag progressive yung sinusulat ko, parang
Hindi kasi ako mabulaklak kapag progressive yung sinusulit ko. Lalo na malay ako na sinusulat ko ito, hindi lang para sa sariling consumption at hindi lang mag-cloud chase. No? Pero sinusulat ko siya para ma-arouse yung magbabasa nito at umaksyon yung magbabasa nito. Siguro yun yung mas focus ko. So mas hayag no yung pagsusulat ko. At siguro syempre element pa rin naman ng tula yung mga symbols, yung mga rhetorics, yung mga tayutay. Ano yung tayutay? Figures of speech. Yung mga figures of speech. Pero mas light na siya ngayon kasi ang tingin ko dapat mas nauunawaan ito ng mga mababasa. At sino ba yung mga mababasa ko? Walang iba kundi yung masa. At dapat mas maintindihan siya. Well, I definitely agree kasi, well, kung sa culture din naman kasi, kung ano yung araw-araw na nangyayari sa'yo, yun nga yung sabi niyo po kung in love kayo or kung it's about progressive actions or kung ano yung advocacy niyo, yun yung pinapakita niyo sa mga tula niyo, sa sining niyo, yun din talaga naman talaga yung culture natin. Tsaka natanong ko to kasi nga, sabi ni Hall sa kanyang context model, gumagamit ng mga simbolo ang mga artists upang ipahayag ang kanilang damdamin sa mga nangyayari. And kayo po, naniniwala po ba kayo na art sets us free? Ano yung mga pagkakataon na sa tingin nyo, pinapalaya kayo ng art, mas na-express nyo po yung sarili nyo para po sa inyong dalawa? Para sa akin, mapagpalaya ba ang sining? Tingin ko, oo. Pero kung makikita ng artist na merong pagpapalaya sa ginagawa niyang sining, makakalaya din siya. Kasi hindi hiwalay ang isang artist sa lipunan. Isa siyang manggagawa. Diba? May ibang artists na hindi gawaing pangkultura ang primaryang source of income. May mga artist din naman na magsasaka. Diba? Pero that said, no, everyone can be a cultural worker. And the cultural worker, I think, is different from an artivist. No, an artivist I presume ay isang tao na gumagamit na sining para sa aktivismo. Hindi lang 'yun ang pagiging cultural worker eh. Ang cultural worker ay may constant remolding of the self. It is a philosophy of Marxism, no? The constant remolding of the self of the artist provokes oneself to be included in the oppressed sectors and oppressed class, and therefore create art that provokes and urges systems to change. Yung change, constant process siya ng, sabi nga ni June, remolding sa sarili. No? Pero you introduce your art to the masses na parang unti-unti, halimbawa, paano siya makaka-relate doon sa art mo or doon sa gusto mong sabihin, hindi na nga lang sa art doon sa advocacy mo. Paano siya makaka-relate? Kasi sa tingin ko parang bagaman mahalaga, kung palagi tayong gumagamit ng mga salita or mga statement na highfalutin yung mga salitang gamit, yung sobrang haba. Sino ba magbabasa noon, di ba? Parang yung simpleng manggagawa na hindi na nga nakakapagpahinga kasi 12 oras na siyang nagtatrabaho, hindi na siya nakakapikit, pagbabasahin mo pa ng mahaba, parang okay ka lang ba? Di ba? Parang tama pa ba yun? Parang pinupush forward pa ba yung welfare niya? Ang sa akin, siguro mahalaga na gawing relatable yung art, gawing relatable yung advocacy. Gusto ko lang isingit yung last theory na napag-aralan sa face work concept ni Ting Tumi na naipapakita ng art ang emosyon ng artist at ang opinion niya sa iba't ibang bagay. Pero last question po, para sa inyo pong dalawa, ano yung mga risk at difficulties na nararanasan niyo sa activism and what's your hope for art and for activism? So, dumadaan tayo sa difficulties, gaya ng hindi
hindi pantay-pantay yung pagkamulat din ng mga tao, hindi pantay-pantay yung mga developments natin. So, merong sinasabi si Marx na hindi pantay-pantay ang pag-unlad ng isang bagay at ibang bagay na related dito o contradictory dito. Yung pagiging organizer ng artist really pushes you to explore what interests them at the moment. Is it economical na concern? Is it political? Or freedom of expression ba siya? No? And how do you relate those three with each other? So, yun yung constant na kahirapan, yung parang what tickles you at the moment? How can I evoke or invite you to be socially conscious? Ako, nag-hope ako for a society kung saan yung art ay hindi na lang siya hobby. Hindi na lang siya interest. Na yung art, yung mga taong nakakagawa ng art ay mga taong may privilege, taong may pera, kasi may time sila para gumawa ng art. May time sila para tumigil magbasa, tumigil magsulat, tumigil magpinta, tumigil sumayaw, kumanta, to hone their craft. Kasi ngayon, yung society, yung hindi niya binibigyan ng pagkakataon na i-hone yung artist eh. No? Yung society natin ngayon, yung culture natin ngayon, ang mahalaga ay kumita ka ng pera para mabusog ka no, sa araw-araw. At yun yung palagi mong isipin, araw-araw ganun. Kailangan ko kumita ng pera, kailangan kong kumain, kailangan kong gumising, kailangan kong tumae, kailangan kong umihi, kailangan kong kumita ng pera. Puro na lang ganun. Hindi mo na naisip yung art. No? Maraming salamat po sa pag-share nyo ng inyong mga kwento, ng inyong mga sining, inyong mga kaalaman na nagpapakita na ang sining ay hindi lang palamuti. So, napaka-powerful ng art talaga, but also it's gonna be a very long journey pa bago natin makuha yung hope na gusto natin, di ba? Kaya nga, ito po ako muli, si Mabi. At ako naman si Aki, ang inyong co-host. At ito ang Sigaw ng Sining. Mula sa Lansangan. Thank you po. Thank you po. Thank you. Paalam po. Thank you.